Mag-aalab ang entablado ng boxing sa October 25 ngayong araw na po sa isang natatanging kaganapan sa Kyrgyzstan kung saan muling susubukan ng lakas at karakter ng dating 3-division world champion na si John Riel Cuadro Alas Casimero ng Pilipinas, magkakatapat ng Filipino warrior ang Japanese featherweight fighter na si Kyunosuke Kamida sa isang 10-round na bakbakan sa 58 kg weight limit sa event ng Saiko X-Lash. Kasabay ng paparapit na laban, mainit na rin ang mga prediksyon mula sa mga eksperto. Isa na rito mga kwento si Mr. Masayuki Ito, ang dating WBO Super Featherweight World Champion at naging dating promoter ni Casimero. Sa YouTube channel na Treasure Boxing Promotion, walang pleno niya ibinahagi ang kanyang matapat na pagsusuri sa magiging drift na laban. Ayon kay Ito, kakaiba ang galawan ni Casimero. Kapag iisipin mong ubos ang kanyang stamina, bila siyang nawawala sa kontrol at nagiging delikado. Bagaman may mga sandaling tila humihina ang aksyon ni Casimero sa ilang rounds, naniniwala si Ito na nasa likod nito ang isang malupit na game plan. May timing at power siya para biglang tapusin ang laban. Anya, sa likod ng papuring ito, may nakatagong banta. Ang biglang pag-akyat sa timbang ni Casimero ay isang katanungang bumabayo sa prediksyon ni Ito. In fairness, wika ni Ito, mas delikado para sa isang mandirigmang sanay sa super bantamweight ang lumaban at bilang sa mas mataas sa timbang. Ang 58 kg contract weight ay isang lugar sa pagitan ng featherweight at super featherweight at ayon sa kanya, posibleng maapektuhan ng malaki ang natural na performance ni Casimero. Dito pumapasok ang malaking tsansa ni Kyunosuke. Siya ay natural featherweight, malaki ang pangangatawan. Kung lalaban siya ng maingat, mayroon siyang tsansa para manalo. Dagdag ni Ito, isang tactical na battle chess ang inaasahan, ang lakas at unpredictability ng Filipino laban sa disiplina at size advantage ng Hapon. Hindi lingid sa marami ng estilo ni Kamida ay agresibo at porsigido makipagsabayan. Ngunit sinabi ni Ito na ito mismo ang dapat iwasan ng Japanese fighter. Pero mga kwento, narito raw ang tanging paraan ng Japanese upset, disiplina at distansya. Inilatag ni Ito ang sikreto kung paano maaring magtagumpay si Kamida sa kabila ng pagiging underdog. Magpatala sa distansya, gumamit ng mga jabs na mahaba at magbitaw ng mga body shots at dahan-dahan papanghinain ang kalaban. Kung magiging maingat at precise si Kyunosuke, posibleng patagalin niya ang laban at unti-unting kumabig sa puntos. Subalit mga kwento, may malaking panganib raw sa sandaling mapaparapit siya sa brawler na Pinoy. Kung magsabayan sila sa likitan, si Casimero ang panalo. May natural talent ang kanyang kaliwang hook. Kapag nagsabay, tiyak tatamaan siya. Prangkang payag ni Ito. Solely mga kwento, ayon kay Mr. Masayuki Ito, ang laban ay parang pagsusulat ng tadhana gamit ang dalawang tanong. Gaano katagal kakayanin ni Kyunosuke ang pressure? At kailan huhupa ang bagyong tinatago ng Cuadro Alas para samantalahin ni Kamida? Mga kakwento, ngayong araw na ang bakbakan, October 25 sa bandang 1:00, magsimula ang boxing event sa Kyrgyzstan at bandang 3:00 ng hapon naman sa Pilipinas. Isang bagay ang tiyak, kahit anong mangyari, ito ay magiging laban ng diskarte laban sa panganib at puso laban sa reputasyon. Kaya mga kakwento, ano ang pahabol at huling prediction mo kakwento? Si Kamida ba ang mananalo o di kaya ang ating pambato na si Casimero? Uy, may interview pala. Dito tayo sa kabila para marinig. Easy fighter.
余裕です。身長差が10センチあって、そのあたりの身長差、今までどうしてますそのあたりang ko rin ang height difference doon yung 13 daw to 15 meter. Labo na kayo napunta mas taas para. Last Tete. Tete ゾラにテテが多分同じくらいだと思います。ゾラにテテも同じだったんです。はい。同じくらいだと思います。ちょっと。倒せそう。Matong ba no? Kamila. Iyo. Easy work です。最後に明日どんなUgma ko noon sa kung ipakita sa ring. Una sa lahat, nagpapasalamat ako Ipakita ko. sa Kamida promotion kasi maganda yung nila tapos yung alaga sa amin to. At in-invite ko po kayo. Unsa ka ipakita sa ring ba sa away ni Kamila? Surprise nga sa laban bukas. Magandang laban po kami sa Pagkakay. 明日の試合は、KO、どっちかが KO になりますので、見ててください。あとは日本の皆様はありがとうございます。日本からも多くの皆さんが注目してますので。Kanang ko na Japanese, ko na nanan ako sa mukha. Arigatou gozaimasu. Go Japanese. ありがとうございます。Thank you. Tapos, チョコです。チョコと卵です。いつもこの回復。回復これです。計量後にこれ食べて、であとは部屋でスープ飲みます。なるほど。ありがとうございます。そうですね。ボイルエッグソース茹でても。あとチョコマフィンですかね。なんかそうですね。あとはポカリみたいな。しっかり終えてですね、はい、始める選手です。これは絶好調ですか。いや本当表情がねすごい明るいので楽しみにしてます。Thank you. Tara. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.